Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Mahahalagang pangyayari sa daigdig, noong ika-15 at ika-16 na siglo. Ang Renaissance. Ang ika-15 at ika-16 na siglo ay mga panahong puno ng pagbabago at pag-unlad, sa kasaysayan ng daigdig. Isang panahon ito ng pagtuklas, reforma, at mga paghamon sa umiiral na kaayusan. Mula sa pagbagsak ng isang makapangyarihang imperyo, hanggang sa pagbubukas ng mga bagong daigdig, ang panahong ito ay naglatag ng pundasyon, para sa modernong mundo, na ating kilala ngayon. Sa panahong ito, naganap ang mga pangyayaring nagpabago sa takbo ng kasaysayan, hindi lamang sa Europa, kundi sa buong mundo. Ang pag-usbong ng mga bagong ideya at teknolohiya, ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa politika, ekonomiya, relihiyon, at kultura. Ang mga paglalakbay at pagtuklas, na nagdulot ng pagtatagpo ng mga kultura, at pagpapalitan ng mga produkto, ideya, at mga sakit. Samahan niyo kami, habang ating tinutunton ang mga mahahalagang pangyayari, na nagpabago sa daigdig, noong ika-15 at ika-16 na siglo. Ang Renaissance, isang panimula, sa muling pagsilang ng kultura at kaisipan. Ang salitang Renaissance, na nangangahulugang rebirth, o muling pagsilang, ay tumutukoy sa isang mahalagang panahon ng kasaysayan ng Europa. Mula humigit kumulang ika-14 hanggang ika-16 na siglo, nasaksihan ng mundo ang isang pag-usbong ng bagong ideya, sining, at kultura, na nagmarka sa pagtatapos ng Middle Ages, at ang pagbubukas ng daan sa modernong panahon. Ang yugtong ito ng kasaysayan, ay naging daan sa muling pagkamulat ng klasikal at kultural na kaalaman ng Greece at Rome, na nagbigay ng lubos na pagpapahalaga sa humanismo. Pinagmulan at pag-usbong ng Renaissance. Nagsimula ang Renaissance sa Italia, partikular sa mga lungsod-estado tulad ng Florence, Venice, at Rome. Ang mga lungsod na ito, ay naging sentro ng kalakalan at kultura, kung saan nagtitipon-tipon ang mga artista, manunulat, at iskolar. Ang pagbagsak ng Constantinople noong 1453, ay nagdulot din ng paglipat ng mga iskolar mula sa Byzantine Empire patungo sa Italia, na nagpayaman sa kaalaman at kultura ng mga Italyano. Sa pagtatapos ng gitnang panahon o Middle Ages, maraming namatay sa Europa, sanhi ng Black Death at mga digmaan. Dahil dito, marami sa mga mamamayan ang nagsimulang mawalan ng tiwala sa simbahan. Kinwestiyon din nila ang mga umiiral na paniniwala at gawin ng lipunan. Kinalaunan, sa pangunguna ng mga edukado, isinantabi nila ang mga halaganin at mga paniniwalang pinaiiral ng simbahan, at ibinaling nila ang kanilang atensyon sa kadakilaan ng nagdaang sibilisasyon ng Greece at Rome. Ang panahong 1300 hanggang 1600, ay kakikitaan ng napakataas na antas ng malikhaing pag-iisip sa mga Europeo. Ito ang tinatawag na Renaissance. Pagkatapos ng mahabang panahon ng Middle Ages, kung saan ang relihiyon at tradisyon ay nangingibabaw, ang Renaissance ay nagdala ng bagong pananaw sa mundo. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong, mag-isip ng malaya, at magpahayag ng kanilang sarili, sa pamamagitan ng sining, panitikan, at agham. Ang Italia ay matatagpuan malapit sa dagat Mediterranean. Dito karaniwang dumadaong ang mga barkong nagdadala ng bagong produkto. Malaki ang paghanga ng mga taga-Europa sa Italia, dahil dito nagsimula ang ilang mahalagang pag-aaral at pagtuklas, kaya naging sentro ito ng pag-usbong ng Renaissance. Sa panahong ito, muling pinanumbalik ang mga sinaunang kulturang klasikal ng Greece at Rome, na nakapagdulot ng sigla sa kaisipan ng Europa, at nagbigay daan sa maraming pagbabago sa larangan ng sining, arkitektura, agham, at iskultura. Umunlad din ang kanilang agrikultura, bunga ng pagbabago sa kagamitan at pamamaraan sa pagtatanim.
Naging inspirasyon din ang Renaissance sa mga mangangalakal, dahil naging maunlad ang ekonomiya, at sa larangan ng eksplorasyon, binigyang sigla ang mga manlalakbay na galugarin ang mundo, kung saan naitatag ang mga bagong imperyo ng Europeyong mananakop. Sa panahong ito, nabuhay muli ang interes ng mga mamamayan sa kalikasan ng tao. Naglabasan ang mga taong may taglay na kakayahan. Nabuksan ang isipan ng mga tao, na gamitin ang kanyang abilidad at talento, sa pagtuklas ng mga bagay-bagay, at nagresulta ng mga ambag na napakinabangan ng lipunan. Mga pangunahing katangian ng Renaissance. Narito ang mga pangunahing katangian ng Renaissance. Humanismo. Isang kilusang intelektual, na nagbigay diin sa kahalagahan ng tao at ang kanyang kakayahan. Itinuturing ng mga humanista ang mga klasikong teksto ng Greece at Rome, bilang inspirasyon at gabay sa buhay. Individualismo. Binigyang diin ang kahalagahan ng individual, at ang kanyang kakayahan na makamit ang kanyang potensyal. Siyentipikong pag-iisip. Nagkaroon ng interes sa pag-aaral ng kalikasan at pagtuklas ng mga bagong kaalaman, sa pamamagitan ng obserbasyon at eksperimento. Sining at panitikan. Umusbong ang mga bagong estilo at pamamaraan sa sining at panitikan, na nagpakita ng kagandahan at kahalagahan ng tao at kalikasan. Ang Renaissance ay isang mahalagang panahon ng kasaysayan ng daigdig. Ito ay isang panahon ng pagbabago, pagtuklas, at pag-unlad. Ang mga ideya at imbensyon ng Renaissance ay nagbigay daan sa mga pagbabago na humuhubog sa mundo na ating ginagalawan ngayon. Mga salik na nagpasimula ng Renaissance. Ang Renaissance ay isang panahon ng transisyon sa Europa, mula sa Middle Ages tungo sa modernong panahon. Maraming mga salik ang nagambag sa pagsibol ng Renaissance, kabilang ang pagbagsak ng Constantinople noong 1453. Ang pagbagsak ng Constantinople sa kamay ng mga Ottoman Turks, ay nagdulot ng paglipat ng mga iskolar at mga teksto, mula sa Byzantine Empire patungo sa Europa. Ang mga iskolar na ito, ay nagdala ng mga bagong kaalaman at ideya, na nagpayaman sa kultura at intelektual na buhay ng Europa. Pagyaman ng kalakalan at mga lungsod-estado sa Italia. Ang mga lungsod-estado sa Italia tulad ng Florence, Venice, at Genoa ay naging sentro ng kalakalan at yaman. Ang kanilang lokasyon sa pagitan ng silangan at kanluran ay nagbigay daan sa kanila, upang makontrol ang kalakalan ng mga kalakal mula sa Asya patungo sa Europa. Ang yaman na ito, ay nagbigay daan sa mga lungsod-estado na suportahan ang mga artista, manunulat, at iskolar. Pagsibol ng humanismo. Ang humanismo, ay isang kilusang intelektual, na nagbigay diin sa kahalagahan ng tao at ang kanyang kakayahan. Itinuturing ng mga humanista ang mga klasikong teksto ng Greece at Rome, bilang inspirasyon at gabay sa buhay. Ang humanismo, ay nagbigay daan sa mga bagong ideya at pananaw sa mundo. Suporta ng mga mayayamang pamilya. Ang mga mayayamang pamilya, tulad ng pamilya Medici, ay nagbigay ng suporta sa mga artista, manunulat, at iskolar. Ang kanilang suporta ay nagbigay daan sa mga artista, na ituon ang kanilang pansin sa kanilang mga likha, nang hindi kinakailangang mag-alala tungkol sa pera. Ang pamilya Medici, ay isa sa mga pinakamahalagang pamilya sa kasaysayan ng Renaissance. Sila ay mga negosyante at mga bangkero, na naging pinuno ng Florence. Humanismo. Pagbibigay halaga sa kakayahan at dignidad ng tao. Ang humanismo, ay isang filosofiya at pananaw sa mundo, na nagbibigay diin sa halaga at dignidad ng tao. Ito ay nakatuon sa mga karanasan, kakayahan, at potensyal ng tao, sa halip na mga supernatural na kapangyarihan o mga Diyos. Ang humanismo, ay isang paniniwala, na nakasentro sa tao at sa kanyang kakayahan. Ipinagmamalaki nito ang kakayahan ng tao na mag-isip ng kritikal, gumawa ng desisyon, at mamuhay ng may layunin at moralidad, nang hindi umaasa sa mga supernatural na paliwanag o awtoridad. Ito ay isang kilusang intelektual, na naniniwalang dapat pagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome. Ito ay pinangunahan ng mga humanista.
Sila ay mga iskolar, na nanguna na muling mabalik ang karunungang klasikal sa pamamagitan ng pag-aaral ng wikang Latin at Greek, retorika, kasaysayan, filosofiya, musika, matematika, at agham. Ang kilusang ito, ay hindi laban sa Kristyanismo, manapa, ipinadadama nito, na hindi lamang ang paghahanda sa sarili sa susunod na buhay, ang pangunahing tungkulin sa mundo. Kundi, dapat ding hangarin ng tao ang lubos na kasiyahang pangkasalukuyan. Sa larangan naman ng sining at panitikan, sa halip na sumusunod sa estilo na ginagawa noong panahong medieval, ikanintal ang makabagong pamamaraan sa pagpinta at pagsulat, at binigyang daan ang realism, perspektiba, at kariktan sa panitikan. Mga pangunahing prinsipyo ng humanismo. Pagpapahalaga sa tao. Ang pangunahing prinsipyo, ay ang pagkilala sa intrinsic na halaga at dignidad ng bawat tao. Naniniwala ang mga humanista, na ang mga tao ay may kakayahang mag-isip, magpasya, at lumikha ng kanilang sariling kapalaran. Rasyonalismo at empirismo. Maraming humanista ang naniniwala, sa kapangyarihan ng dahilan at empirikal na ebidensya. Ginagamit nila ang loika at obserbasyon, upang maunawaan ang mundo at magdesisyon. Sekularismo. Bagamat hindi kinakailangang anti-relihiyoso, ang humanismo ay kadalasang secular. Ibig sabihin, hindi nito ginagamit ang relihiyon, bilang batayan ng moralidad at etika. Ang mga halaga at prinsipyo nito, ay nakabatay sa rasyonalidad at karanasan ng tao. Sa kabuuan, ang humanismo ay isang mahalagang filosofiya, na nagbigay diin sa kahalagahan ng tao, at ang kanyang kakayahan. Ito ay nagbigay daan sa mga bagong ideya at pananaw sa mundo, at nagtulak sa pag-unlad ng sining, agham, at kultura. Mga ambag ng Renaissance, sa iba't ibang larangan. Ang Renaissance, ay nagdala ng mga makabuluhang pagbabago sa iba't ibang larangan. Ang mga ambag nito, ay nagbigay daan sa pag-unlad ng modernong mundo. Sining at panitikan. Francesco Petrarch, kilala siya bilang ama ng humanismo. Sinulat niya sa Italyano ang Songbook, isang koleksyon ng mga senato ng pag-ibig, patungkol sa kanyang minamahal na si Laura. Giovanni Boccaccio, isinulat niya ang Decameron, isang tanyag na koleksyon, ng 100 nakakatawang salaysay. Miguel de Cervantes, isa siyang novelista. Isinulat niya ang Don Quixote de la Mancha. Ang laman ng kanyang nobela ay katawa-tawang kasaysayan ng mga kabalyero. Niccolò Machiavelli, isinulat niya ang The Prince, kung saan ipinayo niya, na dapat gumamit ng katusuhan, kalupitan, at panlilinlang ang mga pinuno, para matamo ang kapangyarihan. William Shakespeare, kilala siya bilang Makata ng mga Makata. Isinulat niya ang mga kilalang dula, gaya ng Julius Caesar, Romeo and Juliet, Hamlet, Antony and Cleopatra, at Scarlett. Desiderius Erasmus, kilala siya bilang prinsipe ng mga humanista. Isinulat niya ang In Praise of Folly, kung saan tinuligsan niya, ang hindi mabuting gawa ng mga pari at karaniwang tao. Pagpipinta. Michelangelo Buonarroti, dakilang pintor at iskultor ng Sistine Chapel sa Vatican. Pinintahan niya ito ng mga pangyayari sa Biblia, mula sa paglikha hanggang sa malaking pagbaha. Leonardo da Vinci, isa siyang kilalang pintor, arkitekto, iskultor, inhinyero, inventor, siyentista, musikero, at pilosopo. Pinakatanyag niyang obra ay ang The Last Supper, o Huling Hapunan. Raphael Santi, kilala siya sa katawagang ganap na pintor. Ilan sa kanyang tanyag na obra, ay ang Sistine Madonna, Madonna and the Child, at Alba Madonna. Agham. Nicolas Copernicus, ipinakilala niya ang isang teorya na nagsasaad, na ang araw ang sentro ng sansinukob. Ang mga planeta, kasama ang daigdig, ay umiikot sa paligid ng araw. Galileo Galilei, naimbento niya ang teleskopyo, na nakatulong upang mapatutuhanan ang pahayag ni Copernicus. Andreas Vesalius, isa siyang manggagamot, na nagpabago ng pag-aaral ng biology. Maingat niyang pinag-aralan ang anatomiya ng katawan ng tao.
Siya ang nagsulat at naglarawan ng unang komprehensibong aklat sa anatomiya. Zacharias Janssen. Siya ang unang nakaimbento ng compound microscope. Ginagamit ang mga ito upang matingnan ang maliliit na mga sample, na hindi makikilala sa mata. William Harvey. Isa siyang manggagamot na Ingles, na unang kumilala sa buong sirkulasyon ng dugo, sa katawan ng tao. Ang pinakadakilang tagumpay ni Harvey, ay kilalanin, na ang dugo ay mabilis na dumadaloy sa katawan ng tao. Anders Celsius. Si Anders Celsius, isang propesor ng astronomiya sa Universidad ng Uppsala, Sweden, ay gumawa ng isang sukat ng temperatura noong 1741. Ang kanyang orihinal na sukat ay may 100 degree sa puntong kumukulo ang tubig o boiling point, at 0 degree kung saan nanigas ang tubig o freezing point. Daniel Gabriel Fahrenheit. Noong 1709, naimbento ni Daniel Fahrenheit ang thermometer ng alcohol, at ang thermometer ng mercury noong 1714. Ipinakilala niya noong 1724 ang karaniwang sukatan ng temperatura, na nagdadala ng kanyang pangalan, ang Fahrenheit scale, na ginamit upang maitala ang mga pagbabago sa temperatura. Anthony van Leeuwenhoek. Kilala siya bilang ama ng microbiology. Nangunguna siya sa larangan ng microscopy. Una niyang naobserbahan ang bakterya sa pamamagitan ng microscope. Kakaunti lamang sa mga kababaihan, ang nabigyan ng pagkakataon na makapasok sa mga universidad sa Italy. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang sila ay makilala, at makapag-ambag sa panahon ng Renaissance. Isata Nogarola. Siya ang may akda ng Dialogue on Adam and Eve, at Oration on the Life of Saint Jerome. Laura Serreta. Isinulong niya ang makabuluhang pagtatanggol sa pag-aaral ng humanistiko, para sa kababaihan. Veronica Franco, at Vittoria Colonna. Kilala sila sa pagsusulat ng mga tula. Sophonisba Anguissola, at Artemisia Gentileschi. Ipininta nila ang Judith and Her Servant, with the Head of Holofernes, at ang self-portrait as the allegory of painting. Ang epekto ng Renaissance sa daigdig. Ang Renaissance, na nagmula sa Italia noong ika-14 na siglo, ay isang panahon ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng Europa. Ito ay isang panahon ng muling pagkabuhay ng interes sa sining, panitikan, at pilosopiya ng klasikal na Greece at Rome. Ngunit higit pa sa sining at kultura, ang Renaissance ay nagkaroon ng malalim na epekto sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao, at naglatag ng pundasyon para sa makabagong daigdig. Paglaganap ng edukasyon at kaalaman. Isa sa pangunahing epekto ng Renaissance ay ang paglaganap ng edukasyon at kaalaman. Sa pag-usbong ng mga universidad at paaralan, mas maraming tao ang nagkaroon ng pagkakataong matuto at magsaliksik. Ang pag-imbento ng palimbagan ni Gutenberg ay nagpabilis sa pagkalat ng mga libro at ideya, na nagbukas ng daan para sa mas malawak na pag-unawa at pagkatuto. Pagsilang ng rebolusyong siyentipiko. Ang Renaissance ay nagbigay daan din sa pagsilang ng rebolusyong siyentipiko. Ang mga siyentipiko tulad ni Copernicus at Galilei ay nagtanong sa mga tradisyonal na paniniwala, at nagbigay ng mga bagong teorya, batay sa obserbasyon at eksperimento. Ang kanilang mga tuklas ay nagpabago sa pag-unawa ng tao sa kalikasan, at nagbukas ng daan para sa mga teknolohikal na pagsulong. Pagbabago sa pananaw ng tao. Ang Renaissance ay nagdulot din ng malaking pagbabago sa pananaw ng tao sa relihiyon, lipunan, at politika. Ang mga humanistang iskolar ay nagbigay diin sa kahalagahan ng indibidwal, at ng kanyang kakayahan na mag-isip, at gumawa ng sariling desisyon. Ito ay nagresulta sa pag-usbong ng mga bagong ideya tungkol sa demokrasya, karapatang pantao, at kalayaan. Pundasyon ng makabagong Europa. Ang Renaissance ay naglatag ng pundasyon para sa makabagong Europa. Ang mga pagbabago sa sining, agham, edukasyon, at politika ay nagpabago sa lipunan, at nagbigay daan para sa pag-usbong ng mga bagong ideya at teknolohiya. Ang Renaissance ay isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng daigdig, na patuloy na humuhubog sa ating mundo ngayon. Sa kabuuan, ang Renaissance
ay isang panahon ng pagbabago sa Europa, at nag-iwan ng pangmatagalang pamana sa daigdig. Ang muling pagkabuhay ng klasikal na pag-aaral, ang pag-usbong ng humanismo, ang mga inobasyon sa sining at agham, at ang paglaganap ng edukasyon, ay naglatag ng pundasyon para sa makabagong panahon. Ang diwa ng Renaissance, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin ngayon, upang ituloy ang kaalaman, pahalagahan ang kagandahan, at ipagdiwang ang potensyal ng tao. Ang Renaissance, ay hindi lamang isang muling pagkabuhay ng nakaraan, kundi isang pagbubukas ng pinto sa kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga ideya at prinsipyo ng Renaissance, maaari tayong magpatuloy na magsikap para sa isang mas maliwanag at maunlad na mundo para sa lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.